mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas. Praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas. Tabas ng Batas. Kasama sina Attorney Chona Cruz Gonzalez at Attorney Micah Rachel Cruz. Isang magandang Sabado ng umaga sa inyo, kaibigan. Kayo pong nakikinig sa mga bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao o sa iba pang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng internet via online streaming sa febc.ph. Magandang araw po sa inyo. Makainaaga sa inyo namin nakikinig dyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng Care 104.3, The Way FM at dyan din po sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXS Radio Komunidad Buenos Dias, maging sa 1197 DXFE Davao. Happy listening po sa inyong lahat at napapakinggan din pala tayo sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City, South Cotabato tuwing Sabado rin, 11:30 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon. Kaya naman binabati natin ang lahat na nakikinig sa City of Coronadal at South Cotabato. At sa inyo rin na narito sa Metro Manila at walang sawang nakatutok tuwing Sabado, magandang umaga po. Ito ang programang Tabas ng Batas dito sa paboritong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. Member po tayo ng KBP, o kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Napapakinggan din sa FEBC Radio at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV and simulcast sa ating partner television channel 185 sa GCTV. Kami po ang iyong kampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako po si Attorney Micah Rachel Cruz. Magandang Sabado po ng umaga sa inyo lahat. Ako naman si Atty. Chona Cruz Gonzalez at muli ay nagagalak po kami ni Atty. Micah na kami ay inyong sinamahan ngayong Sabado ng umaga. At Atty. Micah, ang ganda ng ginagawa ng Panginoon sa atin dito sa ating ministeryo sa FEBC kasi hindi lamang tayo ngayon nasa Radio TV, hindi lang tayo nasa Facebook Live, kundi maging doon sa YouTube channel ng 702 DCS, kundi nasa GCTV na rin tayo ngayon at channel 185. Ayan. So sa umaga pong ito ay nais natin bigyan ng daan ang mga pinarating na pagbati sa atin ng ating mga masugid na taga-subaybay. Unang-unan na riyan si Cipriano Bergonya. Madalas nga natin siya nakakasama. Yes. No? Sabi niya, mapagpalang buhay, Tabas ng Batas. Good morning po mga attorneys. Listening with Mami Eugene from San Jose, California. Gayun din si Jasmine Dahingo. Maganda umaga mga attorneys. Malaking tulong po ang Tabas ng Batas. Gayun din si, ito panyera natin to, Attorney Micah, si Attorney Christine Pascual Bello. Good morning attorneys, looking great. Stay safe always. Thank you Attorney Tim. At gayon din, of course, gusto ko rin batiin ang kanyang mami, si Mami Tessie, si Tita Tessie Pascual na lagi ring nakatutok sa atin dito. Good morning po. Gayon din kay Eve Perez. Good morning po, attorneys. At sa Tabas ng Batas. Gayon din kay Alice Santillan. Good morning po. Of course, may mga emoticon, God bless you more. Ayan. God bless you all po sa inyong patuloy na pagsama sa amin ni Attorney Micah. Buwabati din ang ating mga listeners na si Sue Durendes. Hello, listening po from Davao via DXFE. And si Jojo Simbulan na nagbabati ng good morning, Attorney Micah and Chona. Laura De Villa, wow, ganda ng topic ninyo. Sana, anong topic po yun? Thank you very much. Si Weng Cabal, good morning po, attorney. Stay safe always. And si Lloyda Bukayon, magandang araw ng Sabado po. Salamat po sa Panginoon sa buhay ninyo mga attorneys. God bless you, man. At sa punto pong ito, nais namang natin pasalamatan ng ating mga kaagapay sa patuloy natin nakaka-partner sa ministry ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at inyong suporta, mahigit 7 dekada na po nating naibabahagi ang mga tamang balita at mabuting balita ni Kristo.
At sa mga nais naman pong maging kabahagi ng 702 DZAS FEBC Radio Ministry at lahat po ng mga programa nito sa marami pang taon ng pagbo-broadcast, maaaring ideposito ang inyong tulong suporta sa alinmang bank account ng FEBC. Basahin ko lang po ang BPI current account number 2431009393, BDO savings account number 0041-503-66783, Metrobank current account number 631-7631-055598. At maaari ding ang online donation. Bisitahan lang po ang ating donation website sa donatenow.febc.ph. Ngayon pa lamang po ay nagpapasalamat na kami ni Atty. Micah sa inyong tulong suporta na inyo pong patuloy na ibinabahagi dito sa ating ministeryo sa FEBC. At salamat sa ating mga bago ring kaagapay, mga bagong nag-tune in at mga nakakadiskubre ng ating mga programa dito sa FEBC. Dahil sa patuloy po ninyong suporta, kami rin dito sa Tabas ng Batas ay patuloy din makapagbibigay sa inyo ng kaalamang legal at tulong sa pamamagitan ng pagbibigay payo sa inyong mga katanungang legal. Ayan. So, Atty. Micah? Yes, action-packed na naman, Atty. Chona, ang ating episode ngayong umaga. Yes. Pero bago po muna ng lahat ng dapat ninyong abangan sa ating programa, ngayon muna ang ating pagkaing pangkaisipan. Mula sa Aklat ng Panaghoy, chapter 3, verse 22. Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw, kahabagan mo ay walang kapantay. Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron ho kayong nais na iparating sa amin na mensahe, lalo na ho kung meron kayong katanungan, ay maaari po niyang ipadala sa amin sa dalawang kaparaanan. Una, sa pamamagitan ng paggamit ng inyong mga smartphones. I-type lamang TNB space ang inyong komento o katanungan at ipadala yan sa ating mga sumusunod na numbers, cellphone numbers po ito. Una, ang Globe number natin. So, paki-take note po, 0916-296-6620. At ang ating pong smart number naman, 0961-784-9351. At maaari din po kayo magpadala ng mensahe sa amin via social media. Magpadala lamang po ng komento o mensahe sa ating Facebook page sa Tabas ng Batas FEBC. Sa pagbabalik po ng Tabas ng Batas, tutungo na po tayo sa ating unang segment na punto per punto. Tabas ng Batas! Sa nagdaan na taon, marami na tayong natutunan at pinagdaanan. Nakagawa na tayo ng mga hakbang para mag-ingat at maiangat ang ating kalagayan. Bukod sa pagsuot ng mask at face shield, paghugas ng kamay at pagdistansya, papalapit na ang dagdag proteksyon. Dahil hindi nawawala ang ating lakas ng loob, hindi mawawala ang magandang bukas. Ingat-angat tayong lahat. Ang mensaheng ito ay hatid ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas at ng himpilang ito. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Tabas ng Batas. Kasama sina Attorney Chona Cruz Gonzales at Attorney Micah Rachel Cruz. Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Nagbabalik ang Tabas ng Batas at kami po ang iyong kakampi sa batas ngayong umaga. Ako po si Attorney Micah Rachel Cruz. Ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzales at kasama natin ngayon, of course, ang ating cute crew na sina Absidi Ferrer, ang ating Prodtex, JV Tabua, Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta at RTV na sina Abig Lindo, Chris Rosete, Wenmark Balatukan at Eileen Valdez. Ayan, Atty. Micah, ano bang pag-uusapan natin na mahalagang impormasyon na may kinalaman pa rin dito sa ating
lockdown, tayo ay under MECQ. Ito ay ating ibabahagi sa ating punto per punto segment. Yes, tama yan, Attorney Chona. Kasi madami nagtatanong sa akin na ano ba ang rules nitong MECQ na to. Medyo biglaan kasi ang pag-declare. And madami nagtatanong, how will our life change? Ako nga din especially with regard to yung conduct ng hearings. No, buti nga yung Supreme Court naglabas ng mga guidelines, no, regarding yung cancellation of hearings. So alam ko na, pero for general behavior, no, especially within Metro Manila, ito po ang mga kailangan natin maalala. So sana ho madami sa inyo mga tanong masagot sa segment na to, no. First of all, yung travel and movement ang pag-uusapan ho natin, no. Strict home quarantine pa rin po tayo during MECQ. Yung travel, yung paglabas ng bahay, essential goods and services lang ho dapat talaga ang reason kung bakit tayo lalabas ng bahay, no. So alala ko kasi last year, Attorney Chona, may mga nakikita ako even during MECQ, namimili ako ng gulay, no, nalulutuin. May mga naglalakwatsa ng mga senior citizens sa mall o mga bata na nakamask sila, pero still, if you ask, hindi ko sila judge, pero ang tanong ko doon is, essential ba yung lakad? So, essential movement only. Those below 18 years old, over 65 years old, or with comorbidities, pregnant women, yung mga may sakit, no, except for work and obtaining essential services, should stay at home, no. LGU, specific cities, can relax the minimum age range to 15 or below 15 years old, depending on the COVID-19 situation in their respective jurisdiction. So, take note po kailangan tingnan nyo din siguro yung Facebook site ng inyong local government unit para malaman po ninyo baka may mga specific na rules, no, in your area. No mass gatherings. Pero, sorry. Yes. Attorney Micah, gusto lang nating bigyan ng linaw, ano ba yung essential? Kasi, di ba alam mo naman ang mga pangyayari ng mga nakaraang linggo na na hindi malaman ano ba ang essential. Basically, food, medical, yung mga things na food and clothing, medical care, essentials only, no luxuries. Nagkagulo lang kasi pinagtalunan kung essential ang lugaw as part of food. Pero alam naman po natin, food is essential. Lalo na pag i-deliver, di ba? Tapos, dito naman sa panig ng mass gatherings, prohibited po. Religious gatherings, although may exemption, will be allowed up to 10% of venue capacity. Pero ano pa rin ho tayo, this is just some friendly advice. Alam nyo ho, kahit 10% of venue capacity yan, kulog pa rin ho kayo. So habang mataas po yung numero ng kaso, maybe it's better to opt out na tune in on TV to your favorite na religious service channel, no? Okay, gathering for necrological services, wakes, or interment and funerals are allowed but limited to no more than 10 people. Actually, naka-attend ako ng face-to-face na damay a couple of weeks ago. Ganun din, may nag-iikot pa nga na pulis sa Loyola Memorial sa may Marikina, Attorney Chona. May nag-iikot na pulis, nag-check kung talagang hanggang 10 lang kayo, which is probably a good idea kasi alam mo naman, pag yung nagdadatingan yung mga tao mo, walang ka ng control, you'll soon have more than 10 people there. Totoo yun. Okay. Next, individual outdoor exercises while wearing face masks are allowed within your barangay or village. Pero wag lalayo. Note within your barangay or village. So, ang mga long distance runners and marathoners dyan, pasensya na, maghihintay lang po tayo na sandali. No? Road, rail, maritime, and aviation sectors may operate at such capacity. Actually, domestic travel is generally prohibited. International travel, case-to-case basis. Yes. Tapos, ang second section, Attorney Chona, is very important question. What business operations are allowed to open at half capacity? No? 50% capacity. Media, dental, and medical. No?
So even medical, 50% lang ang capacity. Veterinary, banks, pawn shop, money transfer. No? Water supply, janitorial sanitation services. Energy sector, telecommunications company, internet service provider, and cable television provider. Buti na lang, kahit 50%. No? Kailangan natin yan. Ako po. No, airline and aircraft maintenance and aviation schools, up to 50%. Shipyard operations. Tapos following industries are still prohibited from operating. Entertainment. So yung mga sinehan, live shows. Hindi pa pwede live TV shows. Yes. Recreational activities such as internet cafes and arcades, no, amusement parks, indoor and outdoor sports, gyms, spas, and swimming pools. Outdoor tourist attractions and indoor tourist attractions such as libraries and museums. Ngayon, may nagtatanong, paano yung aking manicurista, o aking favorite na masahista, no? Like barber. Who really need regular massages, no? Salons, nail spas, and aesthetic centers are still not allowed to open, no? And prohibited din po ang home service. So I guess hindi talaga maiwasan kasi usually kulog yun unless you can do it outdoor, hindi mahirap nang magpamasahe sa tabi ng daan. So yun po basically ang ating MECQ guidelines. And one more thing nga pala, because of recent events, pinagbawalan po ang pag-i-impose ng mga masyado mabibigat na penalty sa mga quarantine violators kasi may mga report na may mga nasugatan at namatay dahil sa sobrang bigay ng physical punishment. Pero mag-ingat pa rin po tayo kasi para sa akin naman, kung mataas pa rin ang number ng cases at religion, para sa kabutihan din naman natin na yung mag-iingat tayo sa ating paglilibot-libot at pag-expose sa ibang tao. At maganda nga na nabanggit mo itong mga guidelines ito kasi there was also a time na hindi na maintindihan ng mga tao kasi 'di ba may curfew pa rin. And CQ 6 p.m. to 5 p.m. at meron yatang guidelines na parang yung MECQ is 8 p.m. to 5 p.m. So karon din ng confusion doon. So ano ba talaga, 6 p.m. ba o 8 p.m. ba? Okay. Yung alam ko magre-resolve yan sometime this week, if I'm not mistaken. Kasi hinihintay pa ang memorandum galing sa MMDA. Pero alam ko, bago yung memorandum niyan ay mabigay, so parang 8 to 5 pa. O kung ano yung dati, yun pa yung mananatili for now until baguhin ng MMDA yung kanyang guidelines. Oo. At maganda rin yung sinabi mo bago, nung matapos mong basahin itong mga guidelines na ito, with regard to imposing parang, di ba, harsh penalties sa mga violators. Kasi may guidelines na rin naman dyan, ang ating law enforcement agencies. In fact, ang sabi nga nila, kakausapin lang at sasabihan lang, ino-note lang sa kanilang record book, pero hindi para pagawin mo ng mga exercises na, hindi ba, na hindi naman pala kaya ng tao, naging cause patuloy ng kanyang death. Or, lalo na, let's say, kung magkakaroon na ng pagpapataw ng physical na punishment, So, alam natin na mahirap din ang ginagawa ng ating mga barangay officials, sila lahat nagmo-monitor, at meron tayong mga kababayan na minsan talaga hindi rin nakakasunod, pero instead of imposing tong mga gantong harsh penalties na wala naman sa guidelines mismo ng law enforcement agencies at wala rin dito sa IATF guidelines, medyo rin tayo, restraint din, mag-exercise din ng restraint and caution din yung ating mga local officials in implementing these guidelines. Kasi minsan overzealous ba, Attorney Micah? Minsan to the point na, katulad nga nun, ano bang essential? Islugaw essential, di ba? Naging issue pa ito na, hindi ba, na yes, we have to abide by the rules, pero minsan, hindi lang yung
'Di ba? Hindi lang yung letter of the law, ika nga, but the spirit behind it. At saka, I think this is where we go into when you're given a responsibility, you don't use it because you enjoy power. You do it because Mm-mm. you're serving. Because you're serving. Yes, And something lang, yes. a good rule for anybody, whether you're in power or otherwise. Mahirap ang buhay ngayon. Let's be kind. Mm-mm. Let's be Yes, kind to each other. yes. Yes, kaya balansehin din natin lalo na sa mga mag-implement nitong mga guidelines na ito mag-exercise tayo ng be mindful din noong kapakanan ng ating mga kababayan at alam namin na mahirap din po yun yung ginagawa dahil kayo ay frontliners din at talagang we have been praying for you sa ating mga essential workers and the frontliners na ito. Gusto lang naman din nila, Attorney Micah, magpatupad ng public safety and order. At pero yun nga sabi mo, nag-extend tayo ng kindness din. Kasi yung ating pong mga nasasakupan, dapat pinaglilingkuran, at ginagabayan. Ayan. At hindi naman to the point na parusahan mo to the point na Yes. sila naman 'di ba, mamatay naman dahil lamang doon sa isang simpleng naging violation. Nakakalungkot kasi yung mga ganong storya, Attorney Micah, no? So, yan po ang ating pinaglingkod sa ating punto per punto segment, ang MECQ guidelines. Mainam na alam natin, Attorney Micah, para naman nagagabayan tayo sa ating pang-araw-araw na pamumuhay sa gitna pa rin ng pandemya at sa umiiral na lockdown. Kaya in other words, Attorney Micah, kung wala namang mahalagang gagawin sa labas, at sinabing mahalaga, mahalaga ho yung pagbili ng pagkain, pagbili ng gamot, ng maiinom ninyo, yun ang mahalaga, yun ang essential. Pero kung hindi naman, stay at home na lang po muna tayo. Ayan. So, tayo ay magbe-break sa sandaling ito at sa ating pagbabalik ay dadako naman tayo sa ating another segment na tinatawag na Akala at Panukala, kung saan tayo po itatalakay ng isa pa ring napapanahon na panukalang batas. Kaya, huwag ko kayo maglilipat ng istasyon. Kami ni Atty. Micah ay magbabalik kaagad dito pa rin sa inyong paboritong programang Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! We are MobiMates. We are MobiMates. We are MobiMates. Mobilizing many more towards a deeper involvement in God's heart for the nations. MobiMates, Sabado alas 10:30 hanggang alas 11 ng gabi sa 702 DZAS FEBC Radio TV. 702 DZAS FEBC Radio TV. Radio TV. Agapay ng sambayanan. Attorney Chona Cruz Gonzalez at Attorney Micah Rachel Cruz para sa Tabas ng Batas. Pagbibigay linaw sa mga palapalagay, ugnay sa mga panukalang batas. Akala at Panukala. Nagbabalik po ang Tabas ng Batas. At kami po ang inyong sa Batas ngayong umaga. Ako po si Attorney Micah Rachel Cruz. At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzalez. At sa ating Akala at Panukala segment, Atty. Micah, bigandaan naman natin ang isa pa ring napapanahon na panukalang batas. Ito ang Senate Bill 2083, an act modernizing the Philippine Orthopedic Center. Oo nga, Atty. Micah, kung gagawi ka dyan sa lugar na yan, sa may Banawi yan, makikita nga natin na medyo may kalumaan na nga yung ospital. At ito ang unang-unang ospital na talagang pupuntahan natin kapag nagkaroon tayo ng problema doon sa ating mga buto. Hindi ba? Nagkaroon ka ng injury at na-damage at nabalian ka. Talagang dito ka dadalhin, At dito sa pagbibigay ng pagpapahalaga ng ating Kongreso sa kanyang kahalagahan, meron ngayong panukala na ito ay i-modernize. Ayan. So, tingnan natin na explanatory note. Ang sabi rito, the Philippine Orthopedic Center is the only specialized orthopedic government hospital in the country. It is a 700-bed tertiary hospital under the DOH.
700, ano? Pero Attorney Micah, in the past nakikita natin, ano, may mga pasyente, no, naghihintay dun sa labas ng ospital, and presumably kasi kulang, no, kulang yung bed capacity rin nila. At saka 700 bed, Attorney Chona, does not necessarily mean that those beds have the ideal spacing. I guess kasi kailangan talaga yung mga wards doon. And that was the last hospital I went to before lockdown. May dinalaw akong tauhan ng kliyente ko. Ang sikip talaga. Alam mo, we don't have to retell the story. We know how crowded it can be. At saka, they're badly in need of the resources of space at saka maybe everything else. Oo, pati equipment. In fact, sa news, nung nakaraang linggo ay nananawagan na rin for additional medical equipments like PPEs, masks, hindi ba, yung kanilang mga shields, kailangan din nila yon. At dahil nga sa dumadami nating mga pasyente sa ospital, isa ito sa nangangailangan talaga ng tulong. So ang sabi rito, in order to provide quality orthopedic and rehabilitation services relating to musculoskeletal disorder and related conditions. It also serves as a training center for orthopedic surgeons, anesthesiologists, psychiatrists, pathologists, and other paramedical personnel. So, kita mo, hindi lang pala doon sa mga may problema sa buto, ang mga nagte-train dito, pati pala anesthesiologists dito rin, So, last year, 2020, the POC celebrated its 75th founding anniversary. 75 years na rin pala ito. But like other government-owned hospitals in the country, it suffers from lack of medical equipment, yun na yun, observe mo, and facilities needed to provide quality healthcare services. Incidentally, the DOH admitted that no major renovation or improvement has taken place in the POC since the construction of the hospital's main building along Banawe Avenue, Quezon City in 1963. Hindi pa tayo pinapanganak, Attorney Micah, may orthopedic hospital na. Oo. Primarily due to budgetary constraints. The state of our public hospitals mirrors the country's public healthcare system, and critical to uplifting and reforming the sector is modernizing and upgrading public health facilities that service majority of our population, especially the poor. So tama naman, Attorney Micah, na ito ay dapat talaga ng napapanahon na itong bigyan ng pansin, at ng kinakailangan niyang ayuda, na maiayos, ma-rehabilitate itong lugar na ito. The state of this public hospital is very important to look into, and modernizing the POC is a step towards mending the broken bones of our public healthcare system. So pating public healthcare system natin, broken bones na raw. One that has been crippled for the longest time. With the increase in orthopedic and trauma cases in the country, the government should prioritize modernizing and upgrading rather the POC. When modernized, it will be better equipped to serve the poorest of the poor. Kasi nga ito ang takbuhan ng ating mga kababayan dahil nga ito ay isang government facility na talagang magaling pagdating dito sa mga sakit at karamdaman na may kinalaman sa ating buto. So therefore, to meet the ever-increasing demand and to provide quality health services, this bill proposes to modernize and revitalize POC through the repair, rehabilitation, and construction of necessary health equipment and facilities. Okay, so Congress envisions a Philippine Orthopedic Center that provides world-class trauma and orthopedic care accessible to all. Ayan. So, maikli lang itong panukalang batas, Attorney Micah, at binibigyan lamang ng pansin dito yung objective. At ito ay sabi, there shall be developed a POC modernization plan. So, ito na. And shall have the following objectives. Number 1, undertake the repair and rehabilitation of POC to be, yun na nga, premier, specialty, tertiary orthopedic hospital, referral center, and training institute. Number 2, upgrade, modernize, acquire, and procure state-of-the-art
medical equipment, the latest model of critical apparatus, instruments, the renovation and modernization of its facilities, and application of new technologies to and reliable medical services for its patients. And number 3, render quality health and medical care services to indigent patients by maintaining 70% allocation of beds for government-sponsored patients. So, ang ganda ng ideals niya, no? Talagang 70% dapat noong allocation ng beds ay para sa ating mga kababayan na kapos din doon sa kanilang pangangailangang medical. At saka Chona, kapag merong ailment or aksidente na may basag na buto, di ba? If you rate this, talagang may matinding pangangailangan yan because the treatment is not only expensive, pero matagal. Yun nga, no? Kaya kinakailangan din yung mga panibagong equipments to help yung patient na ma-address agad yung problema at maumpisahan ka agad yung kanyang recovery as soon as time possible. Lalo na, nabanggit mo kanina, dinalaw mo, worker, yung client, napakahalaga sa isang worker na makarecover ka agad kung nagkaroon ng ganitong injury. Kasi bawat araw na nawawala sa kanya at hindi siya nakakapagtrabaho, walang kita rin or nababawasan yung kanyang productivity. So, ang Section 4 naman ay POC Modernization Plan. So, itong Modernization Plan shall principally be a retooling of POC with modern equipment and facilities but not limited to procurement of latest, most up-to-date medical instruments, tools, and apparatus, repair major areas which need to be rehabilitated such as patients' rooms and wards. Ayan, nabanggit mo na. Para hindi naman crowded, operating rooms, lavatory areas, and comfort rooms, and other physical facilities, and repair and repainting of POC buildings and its environment. Yes. So, of course, magkakaroon ng POC Rehabilitation and Modernization Council which will spearhead yung renovation and rehabilitation ng ospital na ito. At gayon din ay meron ding Modernization Fund. An initial amount of 500 million to comprise the said fund shall be included in the General Appropriations Act of the year immediately following the approval of this act. So, ito ay isang bagay na kinakailangan din talaga na bigyan ng pansin at dahil hindi naman din biro ang magkaroon ng ganitong physical disability or magkaroon ng ganitong sitwasyon na ikaw ay na-injure at itong ating facility na ito ay kinakailangan talagang ma-upgrade at may-rehabilitate. It's about time at salamat dahil ang Kongreso tinitingnan to at binibigyan din ng pagpapahalaga. At yan po, ang ating binigyang daan na isang panukalang batas na may kinalaman po sa modernization ng Philippine Orthopedic Center and Senate Bill 2083. Ayan, Attorney Micah, tayo ay magbe-break lang muli at sa ating pagbabalik, tayo ay dadako na sa ating pinakahihintay na blockbuster program or rather segment, ang ating Payo de Asunto segment. At bibigyan daan na natin ng mga katanungan legal, ilang sandali lamang makaraan ng break na ito, magbabalik po kami kaagad ni Attorney Micah dito pa rin sa inyong paboritong programang Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Noong April 3, 1995, idineklara ni Pangulong Fidel V. Ramos ang buwan ng Abril bilang Broadcasters Month. Arawin man o ulanin, sa digmaan at sa kapayapaan, sa tagumpay at sa pagkatalo, sa lungkot man o sa saya, sa hirap at sa ginhawa, mula sa lupa, sa dagat at kalangitan, nananatili sa himpapawid. Para sa inyo, ngayong Abril, ipagdiwang ang Broadcasters Month, isang serbisyo publiko mula sa KBP. Tabas ng Batas. Kasama sina Attorney Chona Cruz Gonzales
at Attorney Micah Rachel Cruz. Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto. Nagbabalik po ang tabas ng batas at bibigyan na po namin ng oras ang inyong mga legal na katanungan sa Payo de Asunto. At take it away, Attorney Chona, ano bang unang tanong natin? Ito ay may kinalaman sa pagtataas ng renta ngayong pandemic. Sabi niya, good morning po mga attorneys. Tanong ko lang po, pwede bang magtaas ng renta ng bahay ngayong panahon ng pandemic? Nag-abiso po last month, March, ang landlady ng anak ko, itataas daw po ng 1,000 ang renta nila. So from 7,000 po mula pa noong 2018, this April magiging 8,000 po ang renta. Wala naman silang balanse kahit po nag-pandemic last year. Mean to say, up to date naman ang payment, ano? So, God bless po sa inyong dalawa. Attorney Micah, sa panahon ng pandemic, ano, wala namang binanggit, no, na, or kung sabihin ko may guideline, wala no, with regard doon sa na hindi ka pwedeng magtaas ng renta. Walang sinasabi, no, patungkol roon. Merong last year, di ba? Merong last year about to assist people nung unang nagdeklara ng ECQ. Pero that was specific to that time period, Attorney Chona. Right now, walang special issuance regarding the suspension of rents or raises. I think the only limitation, number one, is yung Philippine Rental Law that limits, di ba, yung kung ganong kataas within how many years, and kung anong nakasulat sa kontrata ninyo. Pero walang special issuance na pinagbabawal ang pagtataas na renta based solely on the COVID-19 pandemic. At nagbigay lamang last year ng grace period para bayaran yung mga rental payment sa due. Kaya ayan, so paki-check po yung kontrata ninyo kung ano po ang nakasaad doon. At the same time ay pag tiningnan nga natin ng rent control law at mukhang sakop ito, no, dahil below 10,000 yung kanilang renta, 8,000 pag in-apply na tong increase na ito. Meron inaalaw na increase pa rin doon sa umiiral na batas at for a certain period of time, ano. So ayan. Ito po ang ating kasagutan diyan. At kung meron kayong additional questions, pwede pa rin ninyong ipadala dito sa ating programa. Ayan, another question, Atty. Micah, sabi naman niya, anong dapat gawin? May naman ng lupa. Patay na po lahat ng nagmana. Saan po mapupunta ang lupa? Titled po ito. Okay. So, Atty. Micah, sige, go ahead. I think one has to make sure kasi di ba we're working on the assumption, Attorney Chona. Oo. Talagang walang tagapagmana. You have to make sure just because hindi siya pinupuntahan does not mean na walang next of kin. And ang susundan niyan is yung batas. Kung meron talagang natira na tagapagmana, sa kanila mapupunta. But Attorney Chona, can you explain? You will not explain. Kapag wala na talagang mahanap na tagapagmana, saan napupunta? Oo. Aba, uuwi na yan sa estado. Yes. At kaya yan po ang kahihinatnan yan. Pero going back doon sa sinabi ni Atty. Micah, kasi po minsan meron tayong impression, no, na yung direktang tagapagmana namatay na. Pero ang tanong ho, wala ba man lang silang naging pamilya? Wala bang anak yun? Kasi po, yung maaring wala na, yung direktang mga tagapagmana, pero yung mga anak nila, pwede pong magrepresenta doon sa mana ng magulang nila na mayapa na. So, siguro, Atty. Micah, para mas maging on point ang ating kasagutan sa kanya, pwede pong magbigay pa sila ng detalye doon sa inyong sitwasyon. But yun na nga, kung talagang wala na, wala ka nang matrace, Atty. Micah, na tagapagmana, ayon sa batas, mapupunta na po sa estado yan. Ayan. So, eto pa ang isang katanungan.
Attorney, ask ko lang po, meron pong may utang sa akin. Meron kaming kasulatan. Maghuhulog siya ng 1,000 a week. Ngunit hindi po sumunod sa kasulatan. Ang nakalagay pa po roon ay mag-i-interest ng 10% a month. Pero hindi ko naman yun gagawin. Kaso, hindi po nagpapakita. Kaya pumunta ako sa barangay at pinuntahan po siya. Pero hindi siya naaabutan sa kanilang bahay at ibinibilin sa tatay na makipag-usap. Ngunit, ang sabi ng barangay, hindi naman po iniintindi. Ano ang dapat kong gawin? 17,000 po yung principal na utang niya. Maraming salamat sa inyong tugon. Malaki-laki din, ano? Oo. Pero, this is always a difficult question to answer for me, Attorney Chona, kasi talagang ang sagot naman dyan pag hindi sumasagot sa pakiusap, kailangan demanda na, di ba? But 17,000 pesos, although significant ang amount, is relatively low considering yung gastos ng pagpupunta sa korte. Ngayon, ito ang magandang ano dyan. You can get a lawyer to write a demand letter. Yes. So that matakot yung may utang sa'yo. Kasi hindi naman nila alam di ba, kung willing ka magkaso o hindi. Pero ang maramdaman nila is, naku, pag hindi ko binayaran to, baka kasuhan na ako. Oo. Pag kinasuhan ako, lalaki to. No? So bayaran ko na habang maliit pa. Hopefully, di ba? Mas mura yun. Kasi isa pa, Atty. Michael, dahil dinulog na nila sa barangay, ang layunin lang ng barangay, mapagkasundo kayo na maiayos, magkaroon ng compromise, magbayad. Pero kung hindi magagawa ng barangay yun, kasi sa kanila naman lagi for settlement, maiayos, bibigyan na kayo ng certificate niyan to file an action. Meaning to say, hindi nagkaroon ng settlement sa barangay, kaya kayo ay bibigyan na ng authority, so to speak, na mag-file ng action sa court. Yes. Pero bago pa nga tayo humantong doon, okay pa rin na magpadala ng demand letter ang isang abogado in your behalf. Kasi baka naman doon pa lang tumugon na at magbayad. So, hopefully, yan ang maging resulta ng inyo pong pagpapadala ng demand letter. Ayan, ito pa isang katanungan. Ang sabi naman niya dito, good morning po, attorneys. Pwede bang ma-refund yung pera na binayad para sa silver wedding package? Sa contract po kasi namin, non-refundable. But the contract was signed before the pandemic. Attorney Micah, di ba may issuance na at memorandum ang DTI tungkol dyan? Yes, in fact, nahanap natin siya na dating from June last year. Memorandum Circular 20-30 ng Department of Trade and Industry provided guidelines on the refund of payments for events that may have been canceled or scaled down due to COVID-19 pandemic. So, hanapin nyo lang po yung DTI Memorandum Circular 20-30. Yun ho yung doon ho nakatala yung conditions para malaman po ninyo kung entitled po kayo na mag-refund. Mukhang pwede, no? Kung talagang kung talagang yun yung reason. At paano po ninyo makahanap yung memorandum? 2030, ayan. Bisitahin po ang website ng DTI, www.dti or Department of Trade and Industry, dti.gov, government.gov.ph. Again, www.dti.gov.ph para po mahanap nyo yung memorandum circular nila na 2030 that addresses your situation. Ayan, another question. Sabi naman niya, paano po ang pagka-transfer ng title sa name ng dalawang anak sa lupang binili ko po? Magandang katanungan, Attorney Micah, kasi dahil po ito ay lupa, real property, hindi naman po ito physically na pwedeng ibigay mo. Di ba? Kasi hindi mo mabubuhat yan physically, no? Kaya po, ano ang paraan? Ang paraan po ay pagkakaroon ng dokumento. So, maaari po na deed of donation sa inyong mga anak.
Pwede ring deed of sale, ibebenta nyo sa inyong mga anak para po sa pamamagitan noong dokumento na yon na tinatawag nating deed, donation man o sale, ay maitatransfer, maibibigay ninyo sa inyong mga anak yung property na yon na gusto nyo ibigay sa kanila. And then, Attorney Micah, kapag meron na ng ganun dokumento, hindi ba, at nandoon yung title, bayad ang mga amilyar, bayad ang transfer tax, then pwede pong maisalin yung titulo sa pangalan ng mga anak ninyo. Yes. Maybe you don't necessarily need a lawyer, pero magtanong ho kayo sa isang real estate broker, yung mga sanay sa mga transaksyon ganyan. Oo. Basically, naipaliwanag naman natin ang kinakailangan nilang ihanda para riyan. Yes. Okay, another question. Ang sabi naman dito, ano po ang proseso ng pagkapalipat ng land title? Ang land title po ay nasa name pa ng lola ng father ko. Solong anak ang lola ko, pero may anak po siya na 7. So 7 ang tagapagmana. 2 na lang po ang buhay sa magkakapatid. Ang lupa po ay binili ko sa tita kong panganay. Wala pong deed of sale, pero ibinigay sa akin ang land title. Gusto ko po sanang ipatransfer ito, ano ang dapat kong gawin? Again, Attorney Micah, nabanggit natin kanina, para maisalin mo ang karapatan at ang pag-aari sa isang property, kinakailangan may dokumento. Yes. Sinasabi niya na ibinenta sa kanya, pero wala siyang deed of sale. Kaya wala pong pruweba pa na isinalin po sa inyo iyan kasi wala kayong dokumentong nagsasalin yan sa inyo. At napansin din natin, Attorney Micah, na ang titulo nasa pangalan pa ng lola. At may 7 magkakapatid. So may 7 tagapagmana. Hindi pa rin na isa-settle yung kanilang property dahil walang binanggit na nag-extrajudicial settlement sila. Actually, yun ang talagang kailangan nilang gawin bago mailipat yan. They have to satisfy all the tax liabilities bago malipat. Pero ako, ang suggestion ko, do the numbers. Talk to a consultant who knows the procedure para malaman nyo magkano. Madami kasing nakikita ko sa mga Pilipino, wag na natin gawin, mahal. Pero hindi pa nila kinoconsider, ganong kamahal ba talaga? Baka naman kasi kaya. So, ang aming pong pagtugon dito ay unang-una, kailangan muna magkaroon ng extrajudicial settlement. Kasi hindi ho makakapag-transfer. Bukod sa wala kayong deed of sale, wala pa rin hong estate settlement. Yes. Yung lola, na mayapa na lola ninyo at may tagapagmana siyang 7, dapat po yung 7 na yon na ibahagi sa kanila yung share nila upon the death ng lola ninyo. At bagamat merong 5, Attorney Micah, na namatay na doon sa magkakapatid, doon sa mga heirs, merong, baka naman may mga anak yun, Yes, true. Na maaring magmana doon sa mana ng kanilang mga magulang na namayapa na. So, dapat pong ayusin muna yan, nabanggit yan, Attorney Micah. Hindi ka pa naman makakaligtas sa mga taxes na yan na being imposed by government. So, isettle po muna ang estate at ang estate tax, and then saka po ang deed of sale doon sa share ng tita ninyo. Ayan. So, next question. Attorney Micah, sabi niya, ano po ang gagawin namin doon sa mga tenants namin? Ayaw nilang umalis habang may pandemic. Ang laki na po ng utang nila sa amin. Hindi sila nagbabayad ng renta. Pwede na ba silang paalisin? Ibinenta na din po kasi namin yung apartment at matagal na nilang alam yon. Pero mukhang Attorney Chona, kailangan ng ejectment case, Pero kausapin nyo muna. Kausapin nyo. But kung talagang ayaw pumayag, do not take the law into your own hands. Kailangan dalhin nyo po yan sa husgado, para yung husgado yung mag-issue ng order na paalisin sila. After that, pwede kayo tulungan ng law enforcement at saka barangay para paalisin sila kung talagang ayaw mag-cooperate. Ayan. So, it's a case in court, Attorney Micah, pero of course, meron munang demanda,
Yan, demand letter muna. So always start with the demand letter. Minsan kasi doon pala pumapayag na. Bukod sa requirement siya ng batas, baka doon pa lang pumayag na, wala na kayong problema. So, sumangguni po kayo sa isang abogado who can send yung demand letter dyan sa inyong tenant at i-demand ang payments ng kanyang rental at na sila ay binibigyan nyo ng panahon para lumisan dun sa lugar na yon dahil sa according to this listener naibenta na pala nila yung property na yon. Ayan, so another question. Good morning po, Attorney Micah and Attorney Chona. Tanong ko lang tungkol sa share na lupa ng kapatid namin na namatay na po. Wala po silang anak na mag-asawa. Ang tanong ko po, maibabalik ba ang share na ito sa aming magkakapatid? Attorney Micah, ang compulsory heirs kasi under the law ay spouse, legal spouse, at yung mga descendants o mga anak. In this case, walang anak. So, pero may asawa. Yes. So, presuming, or rather, assuming, presumably, baka ito ay legal spouse, then that legal spouse is an heir nung kapatid po. No. So, tagapagmana siya. At saka di ba, ascendants, descendants, and spouse exclude collateral relatives. Ang mga kapatid po ay collateral. So, ho talaga yan, mapupunta kay spouse ang mamanahin mula sa kapatid ninyo. So, yon basically. Ayan. So, tingnan natin ang isa pang katanungan. May binili po akong bahay, kaso rights lang. Deed of sale lang ang hawak ko. Bali 3 years na po ako dito. Ngayon, may nagpapaalis sa amin. Ang sabi, nabili daw nila yung lupa. Pwede ko pa bang bawiin ang pera ko sa nagbenta sa akin ng rights? Ano po ang pwede kong gawin? Rights lang kasi, Attorney Chara, ganito. On the pang-overview, yun talaga kasi ang usapan sa rights lang na hindi mo makukuha yung titulo ng binibili mong property for whatever reason kasi yung nagbebenta sa iyo ng bahay, sabihin natin, hindi sila yung may-ari o wala silang control over sa paglipat ng titulo. Ngayon dapat ang i-check mo yung kontrata. Sabi niya may deed of sale, di ba? Ano nakalagay doon? Pag nangako sila na hindi pala rights lang yan, deed of absolute sale, you can invoke the contract to say na, sa kontrata natin, nakalagay dito, magiging akin to o na may-ari ka. But then again, kung nakalagay doon, malinaw nga, you're only buying the right to live. Talaga, yung hindi, the right to possess, and not the right to own, posible nga na may nakabili. But on the other hand, check nyo din po, yung nagsasabi na nakabili, humingi din naman po kayo ng dokumento sa kanila. Do not assume na totoo sinasabi nila na nabili nila. I would suggest, check po ninyo, pwede ba ho kayo magbigay sa amin ng pruweba, saan po yung deed of sale? Tapos i-check po namin kung totoo yan. Para naman, alam mo na sure talaga na may bumili ng lupa. At sa dokumento magkakaalaman, Attorney Micah, tingnan yung deed of sale, i-check yun, ano ba ang nakasaad doon, ano ba talaga ang ibinenta sa inyo, rights lang ba talaga. At the same time, yun nga, yung nagkiklaim naman, kailangan magbigay din siya ng pruweba, hindi naman porke sinabi sa inyo na kami ay nagkiklaim dito at kami ay nakabili nito, kayo ay aalis na kaagad, kasi patunayan po muna, kung ano rin yung hawak nilang dokumento as against dun sa dokumentong hawak naman ninyo. Ayan, Attorney Mike, magparaan pa tayo ng isang katanungan. Sabi niya, sa lote namin sa heirs ito namin sa magulang namin. Namana nila sa magulang nila. 8 po kami magkakapatid. Maari ba itong maagaw ng pamangkin namin na nagpupumilit dahil may tanim daw sila? At pinatigil po namin at sila po ang nagkokopra at hindi po kami hinahatian or binabahaginan. Ano po ang gagawin namin? Okay. So, Attorney Micah, parang rights ng
mga anak as against doon sa apo. In other words, kasi ang sabi niya, may lote sila at nasa magulang nila iyon at 8 silang magkakapatid. So, pero under the circumstances, bentanim yung pamangkin nila, yung apo na nung may-ari ng lote. Ang talaga may absolute right over the land is the owner or yung kanyang successors in interest, no? Ang taga-tanim, kung taga-tanim ka lang, you are just you just own, lalo na kung pinayagan ka, you can only be reimbursed for the cost of yung crops mo, assuming good faith yung pagtanim. Yes, Kapag bad faith, yung hindi ka nagpaalam, nagtanim ka doon, tumubo, sinabi mo, akin yan, pwedeng sirain o tanggalin yan. Kasi sower in bad faith. Pero it will never give you right to ownership. Pwede ka lang, bayaran ka lang for your expected harvest. No, kung ano yung reasonable amount na ibabayad sa'yo. So, hindi mo pwede gamitin yon as a stake in ownership over the land. At laging yung tagapagmana ang may karapatan doon sa property na naiwan ng kanilang mga magulang. Ayun. So, Attorney Micah, merong isa na nasagot na natin to. May kinalaman sa isang house and lot na ibinenta. Owner ay OFW at nakapangalan sa kanya, no? Kasal siya kasi sa isang foreign national pero nagkahiwalay na sila noong foreign national. Yung TCT may affidavit of paraphernal property. At ang naging katanungan niya noon, pwede bang ibenta ito nang walang pirma yung kanyang foreign national na husband. Bagamat kasi Attorney Micah, nasagot na natin kasi to just to give a quick response din. Kasi parang about 2 weeks, 2 Saturdays ago, we answered this already. Pero in this case, na nakapangalan sa kanya yung titulo Dahil nga ang property. Yes. So, pwede. Kaya pwede pong kayo lamang ang pumirma riyan sa inyong bentahan, ayan. So yan na lang ang nalalabing oras doon sa ating programa at marami tayong na-address ng mga katanungan na pinadala sa atin. Patuloy lang po kayo magpadala ng inyong mga katanungan kasi tumatanggap pa naman tayo, no? Bagamat matapos ang ating programa ngayon, ay bibigyan daan natin ang mga katanungan pong iyan sa ating mga susunod na programa. Pero kung hindi po nyo napakinggan ng buo ang ating kasagutan, hindi nyo narinig, hindi nyo napanood, pagkatapos lamang po nitong ating program na ito, pwede nyo ibalik doon sa paumpisa. Yan ang maganda sa technology ngayon, Attorney Micah. Pwedeng balik-balikan. Instant replay. Oo, ang ating programa. At pwede pang balikan yan either in our Facebook page, 702 DZS, FEBC Radio, or dito mismo sa ating Facebook page, ang Tabas ng Batas, FEBC. Yes. At so, kung hindi pa po nasagot ang inyong mga tanong na pinadala, abangan nyo lang po kasi sa susunod na Sabado, yung mga nakapila, itatackle din po natin yan. Sige po, ito na yung oras natin para sa araw na itong Sabado. Dumako na po tayo sa ating prayer time. Mahal na Panginoon, maraming salamat po sa araw na to for the broadcast of Tabas ng Batas. We thank you, Lord, that we can discuss the law and your word openly. We thank you, Lord, for the privilege of serving your people. Lord, hinihiling po namin sa inyo na maging puso at saka pagmamahal po ninyo ang maramdaman ng aming mga listeners. Bukod po sa legal advice, malaman sana po nila na kayo po ang nagpo-provide at gumagabay sa kanila. At lahat po ng pangangailangan namin ay galing sa inyo. Lord, I pray for your blessing and your protection sa lahat po ng listeners, sa lahat po ng bumubuo sa DZAS at saka FEBC. Lord, ingatan niyo po kami lahat until magkita-kita po kami next Saturday. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maraming salamat uli kaibigan sa iyong pagsama sa amin dito sa programang Tabas ng Batas dito sa himpilan ng Radyo 702 DZAS FEBC Radyo TV. Ito po ang programang Tabas ng Batas na papakinggan din sa FEBC Radyo TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702
DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa Channel 185 on GCTV. Ayan. At thank you po sa GCTV for welcoming our program dito po sa inyong himpilan. Kung meron kayong batas na nais naman na mapag-usapan dito sa ating programa, maaari niyo ipadala sa amin ang inyong suggestion sa pamamagitan ng pagbisita sa ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. At habang naroroon po kayo, amin pong nire-request si Atty. Micah, please like and share para po mas marami pa ang maabot ng ating programa every Saturday morning. Sa tulong po ng ating mga kaibigan, ang ating cute crew na si Absidy Ferrer, Rodtex JV Tabo, Benjo Morano, Reggie Villana, Nathaniel Peralta at RTV, sina Miss Abby Glindo, Chris Rosete, Wenmark Balatuton at Eileen Valdez, at mga kasama po natin sa Bukawi Transmitter site. Kami po ang iyong mga lingkod at kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako po si Atty. Micah Rachel Cruz. At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzales, nag-aayaya sa inyong lahat. Samahan kami ni Atty. Micah sa susunod na Sabado sa parehong oras at himpilan. Kaya, lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin, kakampi mo ang batas. Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas@info@dzas.febc.ph.